Bakit? Ayan. Tikman mo na yung juice. Tingnan mo ka. Kung ano yun. Kung tama ba yung ano. Para ako. Ikaw, palagi ka na nasa ospital, hindi ka pa na ano. Kung tama ba yung panlasa ko dyan sa ananas na yan. Kanina pumunta lang ako ng script. Kaya sarado naman. Sabihin ko kung baka magkamali lang kasi ako. Hindi naman kasi ganyan yung pagkalasa ko ng ananas. Ano? Okay naman. Okay? Sigurado ka? Hindi ko alam eh. Kaya ayoko ng lasa eh. Basta sa'yo nun. Okay naman. Hindi ko gusto lasa. Hindi siya katulad ng ano. Pagka-pineapple ng pagka-ano ko. Sigurado ka? Putik, hindi ako nasi agad. Hindi ko gusto yung ganyan, hindi ganyan lasa ng pineapple na ano. Sumakit agad yung chan ko. Okay. Buti pa sabi eh. Tangin na sumakit ka lang kasi kausap mo anak mo, mukha mo. Sakit ka lang ang ilong mo at sakit na lang yung mata mo, mukha. Ay, nakasing kami yun eh. Ayaw magtagalog eh. Tangin na. Hindi kasi nung pinanganak kasi yan, hindi nagtatagalog. Eh bakit? Nung nasa Pinas, hindi na pinanganak eh sa Pinas. Hindi siya nagtatagalog. Kinakausap siya ng mga ano. Tangin na. So, dapat mag-English ka. Nahihirapan ka. Nung pinanganak siya, nagay sa kanya, sa kanya, oh, kamusta ka? Nagsalta agad siya, hello, good morning, gumunong kagad siya. Don't talk to me in Tagalog, gumunong kagad siya. Sumasakit mata mo. Bakit kaya pati ilong mo? Ha? Dapat nagdudugo na rin ngipin mo. Titinga mo. Hindi, saka sinabihan ko talaga siya.
Bawal ka, nung nasa Pinas, bawal siya magsalita ng Tagalog. Pag nagsalita siya, sasampalin ko siya. Sabi ko, ngayon pag nagsalita ka na straight na Tagalog, bububugin kita. Kaya hindi siya nagsasalita. Sabi ko, Iyak ka lang, naiyak ka na naman, malayo ka. don't talk at Naiyak ka na naman. Yan talaga. Yan talaga. Tinawagan ko pa rin niya pag may mga okasyon. Okasyon. Kasi tumatawag. Kasi nai-stop mo siya, sinasabi rin niya. Ayaw niyang buhay ng malalayo. Ano yan, ang ugali niya, mas matindi sa ugali ko. Lagi yan nasa kwarto, hindi lumalabas. Wala, talagang ganyan. Kumain na lang siya ng cereal. So, lumabas ako. Wala, kumain ako ng cereal. Kumuha, bumalik ako ng kwarto. Pagkabalik ko, sabi niya, nag-ano lang daw siya, nag-computer. Naglalaro ako ng games. Tapos yan. Wala na, ganun lang. Tapos lalabas ulit ako, kuha ako ng cereal. Nagutom ulit ako eh. Balik na ulit siya. Ganun lang. Yan talaga buhay ng mga itang. Sabi niya, ba't daw niya kailan lumabas? Well, I need to go out. It's because holiday. It's the same. Sabi niya, taon-taon naman holiday. Sabi niya, ganun. Taon-taon naman holiday. May nagbabago ba? 25 naman next year, ganun pa rin naman. Sabi niya, so it's okay. No problem. Sabi niya. Basta siya, pahiga siya dalawang linggo ba? Kukomputer siya maghapon. Mas gusto raw niya. Ganyan po. Yung mga storya ng OFW na mga tatay na malayo sa mga anak nila. Pero hindi namin kasalanan na malayo kami. Gusto namin makasama pero hindi pwede. Yung mga bagay namin pwedeng maging choice. Choice na yun. Kailangan naman namin mag-sacrifice para lang yung pagputi ng iba. Tawag pa lang niya kay Pula. So yan po. Yan po siya. Yan po ang kasama ko sa bahay. Salamat po. Ay, wak mo. Hindi na ano. Buhay na.